Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay sa araw na ito ukol sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 21 hanggang 27. Nakita natin kung paano unang isinalaysay muna ni Jesus kung ano yung dapat mangyari sa anak ng tao, sa kanya, na kinakailangan niya magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga saserdote, ng mga eskriba, at doon ay na-iskandalo, kumbaga, si San Pedro, no? Kaya ano ba yung iskandalo? Ang iskandalo po ay isang batong kinatitisuran, no? Kung maaalala natin, counting throwback, si San Pedro po ay pinuri ni Jesus, no? Mapalad ka sapagkat ang Ama ang nagbunyag sa iyo, na sinabi mo na ako ay Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan. At ngayon naman sinasabi niya na lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang ibig sabihin po ng lumayo ka, Satanas, ang ibig sabihin, lumayo ka, ikaw na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak, no? Na bakit magkakawatak-watak po? Sapagkat nandun yung tinatawag nating kalituhan, no? Sapagkat binabasag, kumbaga, ng ating Panginoon Jesucristo yung karaniwang takbo ng isip, no? Na kapag nagtagumpay, dapat magtagumpay o maligtas. Ang ibig sabihin, walang sakit, walang hirap, walang dusa, no? Ang plano ng Diyos hindi ho ganun eh. Ang plano ng Diyos ay tayo ililigtas ng Panginoon, hindi sa isang kisap mata, hindi sa isang snap, kundi sa pamamagitan ng krus, no? Doon natin nakikita yung balintuna ng buhay, na kuminsan ang plano ng Diyos hindi kalimitang ayon sa ating iniisip, no? At dito makikita natin kung paano sinabi ni Jesus, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kristiyano tayo, di po ba? Tagasunod ni Kristo. At ano po yung tandaan natin pag tanda tayo? Tanda ng krus, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ay paalala hindi lamang tungkol sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, tatlong persona ay isang Diyos, kundi ito po ay paalala din sa atin na dapat nating limutin ang ating sarili. Ang bida dito hindi po tayo, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, na sana sa ating buhay ngayon at araw-araw makita natin na talagang si Jesus ay naparito hindi upang magpasarap, magpaalwan, kundi upang makiramay sa atin, makihalubilo sa atin hanggang sa kanyang kamatayan, pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.